Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito sa Bunyog Pagkakaisa Public Page. Ito mga kabunyog, tama lang ito. Sinibak na si Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayun, tama lang naman. Tama lang yan. Actually, bakit naman ang ginagawang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations pro-China eh? Dapat, dahil masilang trabaho yan, foreign relations, yung stand ng yung mga gagawin ng Senado tungkol sa foreign relations, yan ang namumuno diyan. Ay itong si Amy Marcos, garapalan pro-China yan eh. Tapos siya yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Salamat naman at itong huling pangyayari nung nagpermahan ng stand ng Senado doon sa ginagawa ng China na pambabasto sa atin, 15 senador yung pumirma, 9 ang hindi. O ngayon, sino yung nanguna doon sa siyam na hindi pumirma? Itong si Amy Marcos. Ay ang stand ng gobyerno ng Pilipinas, linalabanan natin ang ginagawa sa atin ng China. So dapat ang chairman o chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations ay sinusunod kung ano ang stand ng ating gobyerno. Ay ang problema, si Amy Marcos, hindi naman ang stand niya pagdating sa China, iba kaysa stand ng gobyerno. Bakit nga naman siya pa ang ginawang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Tuloy tama yan. Kasi tingnan nyo, ano bang stand ng gobyerno ng Pilipinas? Ay di ba malinaw naman, tayo'y nagkakaisa na labanan ang ginagawa sa atin ng China. Ang executive, ganun ang stand. Ang legislative, ganun din. Kaya lang, yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, iba ang stand. Iba ang stand ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Tulad ngayon, naglabas na ng statement yung Senado, pinirmahan ng mayorya ng 15. Ang stand ng mayorya, kinukundina natin yung pambabastos ng mga diplomats ng China. Binastos si Senador Kiko, binastos si Senador Risa, binastos si Commodore J. Tariela. Kaya naglabas ng statement ang Senado. Pero yung chairman o chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, pro-China. Di ba? Ngayong araw lang, ito mismong si Amy Marcos ay nagmaniubra na dapat daw hinay-hinay tayo sa mga pagsasalita laban sa China. Dapat daw ang mga officials ng gobyerno maging diplomatic pagdating sa China. Sus naman. Mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Tama lang. Ngayon, tinitira nila si Erwin Tulfo. May nababasa ako, si Professor Malu Tiquia, yung DDS na political analyst, ang sabi niya, tingnan nyo, ang ipapalit kay Senadora Amy Marcos ay isang senador na may na questionable ang kanyang citizenship. Alam naman natin kung sinong tinutukoy, si Erwin Tulfo. Okay, issue yan kay Erwin Tulfo, pero at least nung isang araw, nakita natin si Erwin Tulfo, silang dalawa ni Senadora Risa, ang humarap kay Marcoleta at kay Robin Hood Padilla. Anong sabi ni Senador Erwin Tulfo nung isang araw? Sabi ni Erwin Tulfo, Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Ano yun? Get the F out. Kumbaga, get the F out. Kumbaga, hindi kayo marunong magrespeto ng sistema namin ng aming bansa. Hindi kayo marunong magrespeto ng demokrasya sa aming bansa.
Get the F out. Di ba? Oh, matapang yung speech ni Erwin Tulfo nung isang araw. Hmm? Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, kahit ganyan naman si Erwin Tulfo, pwede na yan. Kaysa naman sa isang ah, kaysa naman sa isang o sabihin na nating ano bang description nila kay Amy Marcos, veterana daw sa politika, magaling daw sa foreign relations. Magaling ka sa foreign relations tapos tut ka ng China, wag na lang. Ha? Wag na lang. Kaya sa totoo lang, tama lang 'yan. Oh, tama lang 'yan. Kasi dapat ang Senado, ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, pro Pilipino, makabayan. Kung ano ang stand ng gobyerno natin, yan dapat yung pinapanindigan. Eh ngayon baliktad eh. Kalaban ito ng kapatid niya. Kalaban ito, ang ano niya, ang stand niya, kontra sa stand ng mayoriya. Oh, eh hayag-hayagang pro-China yan si Amy. Hindi niya naman tinatago yung pagka-pro-China niya. Tapos siya yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ay mali. Mali talaga. Kaya tama lang yan. Tama lang yung ginawa na yan ng Senado. Actually, sa simula't-simula pa nga, bakit talaga siya yung ginawang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Pro-China naman talaga yan. Kaya lang, siguro, ano rin, out of respect sa kanya, rinirespeto pa rin ng liderato ng Senado na okay naman yan si Amy Marcos, hayaan na natin siya dyan, Senate Committee on Foreign Relations. Kaya lang, itong huling pangyayari, itong nangyaring ito na naglabas ng stand ang Senado, ang mayorya, tapos ang kumukontra ay sila Amy Marcos, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Alan Peter Cayetano, ay na dapat ang ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ikaw pa nga dapat ang nanguna doon. Dapat yung statement na yun ng Senado nung isang araw na pinirmahan ng 15 senators, dapat ang nangunguna na magpapirma noon ay ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ha? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama lang 'yan. Ang nangyayari si Amy Marcos pa, kinukontra niya pa yung stand ng Senado. Oh, na anti-China. Oh, di kung pro-China ka, di wag kang mag-chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Di ba? Oh, kaya yan mga kabunyog, tama lang yan. Matagal na yan na dapat questionably naman talaga ang pagiging chairperson yan sa Senate Committee on Foreign Relations. Kaya kumbaga itong ginawang ito nila Senador Ping Lacson, nila Senate President Tito Soto, matagal na nila to dapat na ginawa. Anyway, kahit man medyo late, ngayon lang nila ginawa yan at sibakin yan si Amy, at least sinibak na rin. Ngayon, makaka-expect na tayo ng isang Senate Committee on Foreign Relations, makaka-expect na tayo ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na anti-China. Ibig sabihin, yung stand ng gobyerno ng Pilipinas ay yung talaga yung pinapanindigan at sinusulong niya. Masama naman na chairperson ka ng Senate Committee on Foreign Relations, iba ang stand mo sa Senado. Kasi yung Senado, malinaw naman, pag lumalabas ng posisyon ng Senado, kahit naman mayroon diyang mga Duterteng senador na pro-China, karamihan pa rin naman dyan naninindigan para sa soberanya ng Pilipinas. Ang problema lang, kung yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations ay pro-China, mahirap talaga yan. O ngayon, at least na i-correct na. At least na i-correct na ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Long overdue ito. Long overdue. Kantsawan nila si Tulfo kasi kinakantsawan si Tulfo. Bakit daw ipinalit ang isang tulad lang ni Tulfo kay Amy Marcos? Ay kami, sa pagitan ni Amy na sinasabi ng mga DDS na veterano, dito kay Tulfo na wala daw alam, okay na yan. At least ang importante, naninindigan para sa bayan, hindi maka-China. Yun ang importante doon. Veterano ka nga, katulad daw ni Amy Marcos, veterana na daw sa foreign relations. Kaya sabi nila ng mga DDS, dapat daw talaga si Amy yung sa foreign relations kasi magaling naman daw yan kay Tulfo. Hindi galing ang pinag-uusapan dito, paninindigan.
Magaling ka nga kung ang paninindigan mo naman ay pro-China, ay wag na lang. Ha? Doon na lang kami sa hindi pa masyadong subok pero ang paninindigan ay para sa bayan. Pwede na yan. Ha? Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.